Good morning po mga friends, and today it's Saturday, it's long weekend, Labor Day's long weekend, and today's video we are going to camping again, and this time it's our first time camping outside of Alberta. We are going to Saskatchewan, Prince Albert, Saskatchewan, and we'll see how it is in Prince Albert. I've heard a lot of good reviews about the campsite, and it is about 6 hours away from our place, kaya mahaba-haba po ang biyahe. I think this is the longest one that aside from Banff, will be our longest drive with the camper, with the RV. So kaya ito, magsisimula na po tayo, ilipat natin ang ating sasakyan sa loob ng garahe. Kaya stay tuned. Right, ito po ang ating RV. And I think this will be our last camping for this year. Kaya susulitin na natin isang mahabang biyahe ang mangyayari, ang ganap natin ngayon. Ang Prince Albert National Park ay National Park. So, it's under federal government, kaya po magagamit natin ulit yung ating pass na binili last time. Sa Carl's Jr. kasi mga 4 hours away pa kami sa aming final destination. So, pasok tayo sa Carl's Jr. Ayan, sa loob. Alright. Eto na ang ating pagkain. Nilatid na sa amin. So, we have jalapeno poppers, fries, at saka ang kanilang original burger. Gumamit kami ng coupon, so everything including drink is 22 something, 22.86. Ayan o. So kaya pag may mga coupon kayo guys sa bahay, ipunin niyo kasi pag nag-decide kayo kumain sa labas, very useful ang coupon. Alright. Our next stop po, dito po tayo sa Walmart para bumili ng ating water kasi nalimutan po palang magdala ni Mike ng tubig na gagamitin sa sa campsite. So, ito lang ang kagandahan dito sa pag nagka-camp kami. Yung mga malalapit na stores na pwede namin puntahan. So, ito, may Walmart dito sa Lloydminster. Malaki-laki rin itong town na to. So dito kami bibili ng tubig at saka kung ano pa mga gagamitin namin sa aming camping. Pasok tayo sa loob ng Walmart para bumili tayo ng water and ilang chichirya. Kasi mahaba-haba pa yung ating biyahe. It's about 4 more hours to go. Okay. Nandito tayo sa loob ng Walmart and marami ngayong mga naka-sale na school supplies. Ayan o, ang backpack $6.88 kasi start na yung school ng mga bata kaya nakalabas yung mga pang school supplies. Dito tayo diretso sa food section. This is a super center kaya medyo malaki-laki yung Walmart store and maraming mga tinda. Diretso tayo sa food section for water and snacks. Okay. Sa dulo yung water. Tayo sa dulo. Pasta is $1.97. Water and drinks. Ayan. Dito tayo. Water. Yung malaking water. Diba dapat yung malaking water nandun sa harap? Ano bang kukunin nating water? Itong nasa galon? Itong nasa galon? Natin yan eh. So ayan. Kuha tayo ng 4 na to. Skip na natin yung pop kasi meron naman tayong isa pang
Coke sa trailer. So, I think that's it. And then I think Mike wants to buy some snacks. Chicheria. Meron na Filipino section ng snacks if you want that. Ito pong cookies na to, masarap to. Ito yung binibigay ng cookies sa WestJet Airlines. Kaya kumuha ko ng isa. Dark chocolate. Alright, dito tayo sa International rice. Puro rice naman dito. And pasta and sauce, Mexican, catfish. Wala dito ang mga chicheria. I think it's on the other side. Ayan, international snacks. Tingin natin dito sa international snacks. Ito yung mga snacks nila. So, I'm not sure kung anong gusto dito ni Mike. Yan, chippy or piatos. Clover. Ding dong. Anong snacks ang gusto mo? Okay, sa pako pa tayo ng ding dong. Boy bawang, 97 cents. Garlic flavor. Ding dong, 97 cents. Ito ay, ewan ko kung anong flavor yan. Alright, so yan lang po dinayan namin dito. Ilang snacks and tubig. Another stop para tayo po ay magpagasolina dito sa Shell. And, naku, ayan na naman yung wasp. Nakagat na ako niya, no? Ayan, no? Masakit makagat ng wasp. Tapos, mga ilang oras yung sakit na yon. And then, yung kate niya, inabot ng mga 3 araw bago nawala yung kate. And sa palad pa naman ako kinagat ng wasp. Anyways, so ito, ginamit namin yung aming air miles at ang aming AMA. Pag meron kang AMA membership, you get 3 cents discount per liter. And then yung air miles naman namin, parang 1 mile per 20 or $25. So, okay, diretso na ulit kami sa aming driving. Alright. Ito na po, andito na tayo sa Saskatchewan, the land of the living skies. Tama? Tinawid na namin. O yun. Tinawid na namin yung Riles na nadaanan kanina. So, sabi ni Mike, once na madaanan yung Riles, ayun na yung naghahati ng Saskatchewan at ng Alberta. So, ito na nga po tayo. Nasa Saskatchewan land na tayo. Kaya, 4 na oras pa ang ating ibiyahe papunta sa Prince Albert National Park. Mamaya na po ulit ako mag-video kasi wala naman po tayong makikita dito dahil puro kaparangan, prairies ang makikita natin lang sa daanan dito. Ayan, para lang po makita ninyo kung ano ang daan dito sa Saskatchewan. Flat na flat po ang daan. You can see miles and miles ahead. Ayan, wala po tayong makitang iba. Ayan, may mga kabahayan po sa gilid-gilid. Pero other than that, yeah, ganyan lang po. 4 na oras po tayong biyahe ng puro ganito. Kaya sa mga drivers po na bumabiyahe dito sa daan na to, saludo sa inyo kasi nakakaantok ang biyaheng ito. Ay. So ayan po mga friends, nakikita ninyo as in flat na flat yung aming dinadaanan ngayon na puro kaparangan, wala ka makikitang ibang mga ito medyo merong a little bit ng hill, pero kanina nung nagbibiyahe kami as in po talagang kita-kita ninyo yung miles and miles ahead na sobrang flat. Ayan o. So, ang kagandahan dito, nabasa ko dito daw sa Saskatchewan, yung mga lakes nila,
walang sinabi yung mga lakes dito sa amin sa Alberta kasi yung lakes dito sa Saskatchewan, natural lakes, eh halos karamihan po ng lakes sa Alberta man-made, kaya mapuputik po yung ilalim. So malalaman po natin pagdating po natin sa Prince Albert kasi maganda yung lake, yung national park nila. It's a hamlet, so it's a small community. Para po siyang, kung hindi pa ako nakarating doon, pero kung iahambing siguro is more like a Waterton National Park. Yan. So mamaya po natin ulit itutuloy itong pagbibideo na to kasi 3 hours pa po, 3 hours and 55 minutes pa layo natin sa ating final destination. Ayan, meron tayong maganda. Natatawa ko dito sa ating kalsadang dinadaanan. Kita-kita yung pagbaba at pagtaas. Ayan. Ang taas nung ano na yan, yung aakyatin natin. Ayan. Hi guys, so location and driving update. It's 1 hour and 16 more minutes before we reach our final destinations. Pero parang ang layo-layo na nabiyahe namin. Kasi wala naman talagang nakikita dito. Ayan o, tignan nyo guys. Puro talaga kapatagan. Pero meron kaming mga ilang small towns na nadaanan na may mga gasoline stations, tapos may ilang mga bahay. Pero other than that, it's mostly mga field. Puro, ayan, mga anong tawag dito? Diyan? Ano yan? Grain, diba? Mga grains yan. So, mga ganyan lang. Dito kami pupunta sa Waskesu Lake. I'm not sure if I'm pronouncing it correctly. Nakalagay doon 90 kilometers away pa. So kaya tama, mga 1 hour and 15 minutes away pa kami. Tapos ganito lang, puro lang patag yung mga nadadaanan namin. Wala ngang dumadaang kaming nakakasalubong na sasakyan. Paminsan-minsan may paisa-isa yung yung sa mga major road, major highway. Pero ito kasi, ano ba tayo? Nasa side road ba tayo? Nasa secondary highway. Secondary highway kasi yung dinadaanan namin, kaya bihira yung mga sasakyan. Hindi siya pati talagang patag na patag yung kalsada. Kasi yung umaalog-alog kami. Rough. Sabi mo kasi okay dito kaysa doon sa isang highway na nadadaanan natin. So pasensya na guys kung kayo'y nalihilo sa video, kasi maski rin ako, nahihilo na rin ako dahil nga very jumpy yung aming very bumpy pala yung aming dinadrivean. But yeah, so 1 hour and 14 more minutes. So I'll get back to you guys pag malapit na kami sa national park. I think meron yung park entrance kasi we have to present or show yung aming gate pass or yung aming park pass. So, mamaya ulit. Ito na mga nadadaanan. I think sweet ba to? Wheat yan, mga yung color na to, yung color gold na yan. Ang lapad, grabe anong tawag doon sa pag harvest yung ng grain, yung what do you call that, yung paano mo sila i-harvest. Hindi naman harvest ang right terminology sa pagtatapas ng mga grain para makuha mo sila. Well, hindi naiintindihan ng asawa ko yung aking gustong ang gusto ko sabihin. But anyways, ayan.
Ang lapad pa. Ito na, ano na to, na padaanan na to ng traktora or kung ano mang dumadaan dyan. It used to be like yellow or golden color na yung grain or yung wheat. Ngayon, mukhang ano na siya, natabas na siya. Okay. Right, ito na po. And we are entering Prince Albert National Park of Canada. Ayan. Ayan yung sign. But we are still 55 minutes away. And dito sa road na to, 50, is it 50 or 55 kilometers per hour lang po dapat ang takbo. And ano to, tawag dito, gravel road na kami dito. Tapos ano pa to, you have to give way pag kami kasalubong kang darating na kasalubong na sasakyan. So ayan, makikita nyo, mahaba pa yung ating dadaanan and puro puno ang nakapaligid. Kanina nung nagda-drive, ang nakikita sa paligid, mga na fields, puro mga grains or I don't know kung may canola. Ngayon naman puro mga puno. Ano ba puno to? Spruce trees ba to? Oh, poplar trees. I'm not sure kung ano po klaseng puno to. Pero I remember when I was in college, tinuro to sa amin sa Science 101. Yung mga puno na yan. Na dito lang sa Canada tumutubo. But anyways, ayan. Mahaba pa yung ating lalakbayin. Merong, ito, ano ba to? Hunter's Lake. So, pang hiking, kung gusto nyo mag-hiking, pwedeng may madadaanan. Malayo pa po yung ating lalakbayin. 60 kilometers away pa po tayo. Medyo bumagal yung takbo natin dito kasi nga gravel road siya. Kaya mas matagal yung ating traveling time. Painfully, wala naman tayong kasunod sa likod, pero masikip talaga na yung, sumikip na yung kalsada eh. Sana sulit yung park na to, itong camping na to, kasi first time nating pupunta dito sa Prince Albert National Park. Sana masulit ang ating biyahe. Sabi naman, it's like water tones. Yeah, so ayun nga sabi ng mga tao, kasi nga it's a hamlet. So, hamlet is, it's like a community, pero it's smaller. So, meron siyang, marami na siya, may mga, I guess may stores na rin, tapos maraming may mga bed and breakfast, tapos maraming mga accommodations. Pero, we don't know. So, parang ang, hamlet, maraming mga restaurants. Para siyang Waterton. So, sana maganda yung na to. Actually, 2 sites nung nabook namin. So, hindi kasi ako sure. I mean, undecided ako between those two sa Beaver Glen at Beaver Glen at saka Red Deer Campground. Wasn't sure kung alin sa dalawa yung pipiliin namin kasi based from the pictures and reviews, they are both maganda. Sabi ni Mike, yung Beaver Glen daw is mapuno. Kasi each campsite may pros and cons. Yung Beaver Glen na na-cancel namin is mapuno. So, medyo may privacy siya. Kaya lang, malayo-layo siya sa town. Is it? You call it the town? Or malayo siya sa center ng park. Unlike yung Red Deer, it's within the park mismo or yung kaganapan nandun mismo sa walking distance lang dun sa Red Deer. Kaya I decided to cancel na lang yung Beaver Glen and we'll just stay sa Red Deer. Just hoping na hindi yung setup ng campsite sa Red Deer is the same as in
like in Banff, like in Channel Mountain or in Waterton per se, kasi talagang as in dikit-dikit yung mga campsites, dikit-dikit yung mga tent, and then there's no privacy. Like you can see like yung katabi mo, it's parking, like parking lot yung setup. Tapos divided lang kayo sa mga stalls, and each stall is ano naman, service, at saka may power, and then full service hookup, right? Yung aming napiling campsite. So anyways, ito pagka winter, most likely itong lugar na to, I don't know if this is open. I don't know if this park site in Prince Albert National Park is open all year round, kasi merong ibang campsites na open all year round. I'm thinking na ito ay hindi, kasi by the looks ng kalsada. Oo, delikado dito pagka winter, ano, kasi madulas, fully covered ng snow. So most likely hindi ito na operated ng winter time. And I don't know kung meron din mga kabahayan along the road. Dito wala sa ngayon. Sa nakita natin wala. Pero farther up, I don't know kung merong mga kabahayan. And also, delikado kasi baka mamaya may mga bears dito na biglang tatawid na lang. Kasi, like, you know, for sure doon sa campground may mga bears doon. So most likely meron din dito. So ayan, 48 more minutes, and then I'll check in, get back to you guys pagka malapit na kami, or nagpasok na kami sa loob ng gate ng campground. Alright friends, so eto na, finally makakapasok na rin tayo sa National Park. Ito na po yung entrance, yung gate ng National Park. And as you can see, ang kalsada is patag na, hindi na siya gravel sand. Ito ang gate. I'm gonna have to talk to the people here. And then, ayan yung Good pricing ng... Heading to, where are we heading? Waskisu. Waskisu, welcome. Yeah. So, Do you have a vehicle permit already for the National Park? Oh, you're good for a whole year. Yeah. Okay, so let me copy your about brochures. alright. Okay. So, bigyan tayo ng kopya ng brochure dito. Yeah. At saka yung mga reminders para dito sa campground. Tapos parang, I don't know kung merong... Start at their front now. Okay. So you want to stay back at least 30 meters from Yeah. the elk. No selfies with the elk. Yeah. Alright. How's the? I'm gonna say, how's the lake? Alright guys, so andito na tayo sa loob ng National Park. Danger is moderate, kaya lang wala po tayong fire pit sa ating campsite. So binigyan tayo ng mga pamphlets para sa dito merong activity guide and trail map 2024 para dito sa campsites, and then mga stop the spread of aquatic invasive species. So first time I've seen this kind of pamphlet. Baka dito lang to pinamimigay, kasi sa Banff and saka sa Jasper wala naman. And this is a very important one. It's a black bear country, kaya ito mga information na dapat malaman while camping dito sa National Park or even sa provincial park. Meron kasing mga gumagala na black bear. Kaya we have to be mindful of our surroundings, and we have to be very careful. Especially do not leave any food or kahit na food storage out in the open pagka unattended, and at night, and pagka aalis ng campsite. So babasahin din natin ito maya-maya. Although familiar na naman tayo, baka lang meron dito something new na hindi na specifically for Prince Albert campground na wala sa Jasper or sa Banff. So ayan, as nakikita naman ninyo guys, maganda na yung kalsada, 'di ba? Patag na, tsaka 2 lanes, may linya na, hindi na gravel. So
We are about 36 minutes away from the campsite. So, maya-maya po ulit. Guys, nakita nyo may bear. Ayan. Nakita nyo ba yon yung bear? It's a cub. Is it a cub? It's a cub. Nawala na. Their mama bear should be close. Ayun oh, may bear. Ayun. It's a cub. Malapit na tayo. Friends, ito, malapit na tayo. Ayun yung lake. Ang lawak ng lake. Grabe, ayan oh. Kung makikita nyo yung lake na yan. Ang lawak. And this is a natural lake. Itong lake na to, hindi siya galing sa glacier, I assume. No? Tono. So, ang lawak. Tapos nakakatuwa. Ayan, may mga cabins din, no? I'm not sure if these are cabins or privately owned mga na cabins or mga rented na for rent na mga accommodations. Pero parang hindi eh. Para siyang Private. privately owned. May mga bahay na gawa sa log or cabins. But anyways, malapit na po. 6 minutes away na lang tayo. Ayan oh. Sa nakikita nyo sa map, yung kabuuan ano yan. Ayan oh. Water yan. Yung lake na yun. Nasa gilid. Nasa tabi. Oh, whatever. Tabi, gilid yan. Tapos, ito na yung dami ng tao. Kung makikita na mga nagbabiking. Ang ganda. At may golf course din dito sa Prince Albert National Park. Ang lawak ng lake. Para tong Baguio feels except merong lake. O, tas may police station din dito. Kasi nga, it's hamlet. So, smaller than community. 'Di ba? Kompleto. Merong police station. Tapos, ewan ko na kung may gasoline station kasi we're running low sa gas. Tapos, ito, I think this is a restaurant or a bar or something. Asa na yung entrance? Ito yung entrance ng park. Ayan. Nakakatuwa. Tapos, yan, marami ng mga open natin yung door. Yung mga restaurants. Ayan, makikita niyo yung mga restaurants. Ayan na yung mga hanapin natin kung saan mag-register. Ayan no, yung water, yung lake. Yan, may mga naliligo. It's picnic area. So, we'll go there. Ayan no, medyo windy nga lang. Mahangin-hangin. Pero the sun is out. Oh, mayroong ice cream parlor. I think I'm gonna have a good time here this weekend. This long weekend. It's gonna be nice. In 200 meters, turn left onto Waskshu Drive. Yeah. Waskishu Drive. Waskishu Drive. Waskishu Drive. I'm still having a hard time Take the pronouncing next left the onto name. Waskshu Drive. Wasku. Ano Waskshu? Waskshu. Waskshu. Ayan o. Waskshu I Drive. think it's bigger than Waterton. Is it bigger than Waterton? Continue on Waskshu Drive for 800 meters. Sabi ni Honey, it looks like it's bigger than Waterton. Pero parang kasi ang laki talaga siya eh, oh. Nakakatuwa. Finch. Ito siguro kasi pare-pareho yung mga cabins niya. Baka foreign, iba mga bago pa lang eh. Bagong gawa. Saan ang registration kaya? Baka malapit na sa campground. Ayun. Ayan, sina Lola, nakakatuwa yung mahangin, maganda dito. Parang babalik ulit tayo dito next year. Maganda bumalik dito. In 300 Parang meters, sakto lang turn tong right. time na to, no? September. Para hindi masyadong busy. Well, we can also go na August. August long weekend maybe. And guys, yung ang lalaki ng mga
cabins nila or houses or kung ano man ang tawag dyan. Take the Ito, next right, ano then na turn to? right. I think this is the park na, oh. Kasi may mga tawag dito. Merong mga trailers na. Ito pare-pareho yung mga cabin. May mga number. Bakers, In bakery, 200 confectionery, meters, grocery, turn right onto hardware. Ajawan Road. So, meron din bakery. Ito pare-pareho yung mga numbering. Saan ba? Ayan, nahanap Take the na lang next right natin. onto Ajawan Road, then turn right. Dito, magte-turn right tayo dito sa Aljuan Road. Pero sabi, Orchid. Para siyang bank, I would say. No? So, dito tayo sa Red Deer side. So, magte-turn right tayo. Take the next right. Okay. Turn left naman yung Beaver Glen. Diretso doon yung Beaver Glen. Tapos tayo Red Deer. So, turn right here. Etong In campsite 300 na meters, continue straight. pupuntahan natin is full service hookup. And then also there's a shower area and power, sewer, water, kompleto. So, kaya dinala yata namin yung aming gamit na pang setup ng ito yung park entrance. Dito kami mag-register or check in. Continue straight, then turn left. Dito, stop dito. You'll register here. Ayan. Right, hanapin po natin ang ating campsite. We are staying at C15. Alright, so okay naman. Mukha naman siyang okay. Hindi Take naman the siya next ganun left. Then your ka-private destination will per be on the se. left. Dito tayo. Turn right tayo dito. No, I think Or dito sa sumunod. I think it's here. is it pull through site? Yeah, it is pull through site. So C15. Atras tayo. Punta tayo sa C15. Binigyan ka ba ng park? No, I don't think it's not a pull through site. It is a pull through site. Is it a pull through site? Pardon me? Is it a pull through site or no? Yeah, you can pull through these sites. Okay, right. Yeah. Thank you. Sabi ko na sa inyo, hindi kayo niwala sa akin eh. Hindi kasi ang layo ng signage. Hindi kami ng map. So 15, we're going to see 15. Where's the number 7? B7. Oh, the numbers are in there. Numbers are in the front. 6. I think this is It's this one probably. This one is vacant. In 300 meters, turn right. Tingnan mo sa harap. So it's right here. It is because that's the only one empty. You can just go turn around if it's not. But I'm thinking it is the one. Okay. Stop muna natin guys. Alright, so we are here. C15. And so ito yung site dito. Yeah, it's C15. We're good. You just have to go back. Or you want to go face that way? It goes this way. Okay. So, ikutin natin ito mamaya. Kasi, buti lang malapit lang yung yung basurahan. So, ayan. Paparada na tayo. Maganda siya kasi pull-through site. Kaya hindi na siya mahihirapan si Mike yung mag-atras, abante, or mag-set up ng trailer. So, I guess, ayan yung site namin. And this is our table. Ito. Okay. Awesome.
Ayan, nakaset up, mag-set up na, mabilis na lang mag-set up to. And guys, kaya maganda dito sa National Park kasi hindi masyadong malamok. 'Di ba? Walang naglilipar, masyadong lamok. Atras mo na lang konti siguro pa. Ang ganda naman dito sa Prince Albert National Park. Nakakatuwa. Ang daming pwedeng gawin, ang daming pwedeng activities, ang daming pwedeng puntahan. Ano 'yon? Ano yan? Butterfly? Ayan, may natepok na butterfly. Ayan, no? Ibon o butterfly? I don't know. Pumasok doon sa loob. Yan, stop! Abante konti. Abante konti. Konti lang, konti lang. Na, stop. Yan. Kasi, nile-level kasi ito ni Mike. So, kailangan nandito sa orange. Para pumantay siya. Tapos para malaman kung level siya, ito yung dito tinitingnan ni Mike. Sa dito. Ayan. Dito titignan ni Mike dito. Pag nasa 0, ibig sabihin level yan. At saka ito. Yan. Pero hindi pa siya nakasetup kasi hindi pa nakababa yung mga paa. So pag binabayan ni Mike yung paa, titingnan doon sa level kung pantay siya. So ayan. Tapos kami ay nakasaksak doon sa kabilang side sa 15. Yun doon. Medyo malayo lang yung saksakan. Yung power outlet. Ang ano lang, dito lang napili kong side kasi nag-iisa na to eh. Natira. Wala lang siyang puno para pagsabitan ng duyan. Ito nag-iisa kasi yung puno na to. Yun sana, kaso sa kabila naman yun. Malayo ba? Abot ba? Ayan, medyo ewan ko lang kung parang ang layo. Malayo ba? Abot? Ito yung, ha? Abot naman siguro. Oh yeah. So, abot naman dito. So, doon isasaksak. Tapos yung isang connection is for water. Huwag daw muna isaksak. Ayan. Sakto. Ayan, hindi pa ako makapag-set up sa loob. Ano na 5:15 na ng hapon. Kasi late na nga kami nakaalis ng Edmonton. Almost 9 AM na kami nakaalis ng Edmonton. Tapos, nag-stop kami sa Lloydminster. Nag-brunch kami doon. Tapos, nag-grocery sa Walmart. Kaya, nadagdagan kami ng travel time. Anong kulang? Anong kulang? Ha? Yes, Hindi, bakit hindi pa sinasaksak yung power? Hindi ko pa Okay. pag na-set up ko. Ayan, so magsiset up kami ng Pag uwi sa Edmonton, linisin natin ulit to. Kasi dahil nga sa biyahe, marami yung mga talsik ng mga insects. So kumapit na sa trailer. So si Mike, sineset up niya na yung ating trailer. Nilalagyan niya ng tukod. Yung hindi ko kasi alam yung mga terminologies. Nahihirapan ako sa mga terminologies. Basta yung tube or yung ito. Pakita ko na lang sa inyo guys. Ayan. So, pag naibaba yun ni Mike, yung bumaba na yun, nakapatol niya sa na yun, sa kahoy. And then, i-forward ko tong truck para matanggal siya. Makalas siya sa hitch. Tapos, ikakabit naman ni Mike tong mga legs ng trailer.
And then once it's done, naikabit na yan, then I can pull this out, yung stairs ng trailer, and then I can go inside. May bababa na ni Mike yung beds ng trailer, and then I can set up the beddings inside. So ayan, so kailangan tanggalin ni Mike yung dalawang bars, tapos i-drive forward ko yung sasakyan para ito mamaya pag binaba ni Mike yung bed, hindi tatama dito sa truck. Ayan, sanay na si Mike mag-setup nito. It's been 3 years I think na we've had this trailer. This is our 3rd year camping with this trailer, kaya mabilis na siya makapag-set up. So the plan for this evening, iikot tayo. Once we are set up here, we'll go around, tignan natin kung anong meron dyan sa town. Ewan ko kung ito na yung tinatawag na town. Ikot-ikot lang tayo dyan. And then settle for the night. And then tomorrow, we'll see kung anong makita natin activities tomorrow. We can go drive around and see other places. And then sa afternoon siguro, we can go sa lake, maligo sa lake. Okay, forward ko yung truck. Ayan na, binaba na ni Mike yung mga paa, yung legs ng trailer. And then, dalawa din sa likod. As you guys can see, hindi pa pantay yung trailer. Medyo tabingi. Slanting pa, leaning towards, to the right. So, kailangan ito, itataas-taas to ng konti ni Mike. Tapos, pagkatapos niya may set up yung mga legs, ibababa niya na yung bed. Yan, ganyan lang. Ganyan lang kasimple. Inusog ko na lang, pinark ko na lang tong truck ng pa-horizontal para diretso doon. As long as nasa gravel naman yung mga gulong, hindi naka sa grass. Siguro by Monday, itong mababawasan na tong mga, ayan, binababa na ni Mike yung bed. By Monday, mabawasan na yung mga tao dito kasi long weekend. Tapos pasukan na ng mga bata ng Tuesday. Kami naman, ang check-out namin is Tuesday. Kaya, yung Monday night namin, it's gonna be quieter kasi kakaunti yung mga tao. Ayan, so ayan, papasok na ako guys sa loob. It's my, turn. Ako naman ang magtatrabaho sa loob. Ayusin ko yung mga beddings. Alright. Set up na ni Mike. Yun. Yung back. Tapos itong stairs. Yung ladder. Stairs. Whatever. And then the door is open. So, pasok tayo para set natin dito. Madilim pa. Let there be light. Ayun. Tapos, ayun, medyo magulo. So, we'll set up. Tapos, turn on natin ng fridge. On. Yan. Then. Okay, guys. Lakad tayo dito sa campground. Tignan natin kung anong meron dito sa campground. Pupunta ako sa may kiosk, sa may gate, at naman yung mga squirrel nagtatakbuhan dun. Punta ako sa may kiosk, kuha ko ng map para makita natin kung saan yung shower, saan yung washroom dito. Itong gusto ko, Airstream Interstate. Ganda niyan, kaya lang mahal yan. Ano siya, Benz. Kasi so far wala akong nakikitang shower or washroom facility building. So, hingi tayo doon. Malapit lang naman yung gate. O baka iyon. Parang hindi rin. So, tignan natin. Alright. Lakad tayo dito. Puntahan natin. Tanungin natin si
lola kung saan, kasi if I'm not mistaken baka yung nando sa diretso doon sa likod, but I could be wrong kasi nakikita ko yung ibang mga tao naglalakad kanina eh. Para safe, as na lang natin siya. Lapit lang naman yung lakad. How I wish yung site na napili ko may mga trees para mapagsabitan ng duyan. Unfortunately, nag-iisa na nga lang yun. Kaya, grab ko na. Ayan, may malaking map doon sa board. Kaya lang baka meron sila ditong print out. So, tanungin natin siya. Alright, so ito na. Hindi ko lang alam kung allowed ang tenting dito. Tanungin natin. Alright, so guys, dito sa Red Deer, tenting is not allowed on its own. So, pwede siya ng 1 trailer, 1 tent. Pero dun sa Beaver Glen, pwede ng 2 tents per site. So, ito, 1 tent, 1 trailer, or 1 trailer, that's it. Sa Beaver Glen, it can have 2 tents. Tignan natin dito sa map kung nasa ng washroom/shower room. Okay, so according dito, nasa block B yung shower. We are on block C. Tignan natin. Okay guys, so ito naglalakad-lakad tayo and then hanapin natin yung shower facility nila. Malaki tong ano to. This can occupy meron pala ditong over 160 sites. So if I'm not mistaken, it's 161 sites. Tapos sa Beaver Glen, mga nasa 200. So ito guys, yung shower restroom facility nila. Yan, yung building na yan. So, pasukin natin kung anong meron dito. This is the ladies. Alright, so may 3 sink, toilet, okay naman yung toilet, and then shower. There's shower stalls here, and ayun. So at least ang kagandahan dito sa shower na yan is you don't have to keep on pressing for the water to flow. Socket and 4 dryers. Alright guys, so next time na mag-book tayo dito, magandang site itong B14 kasi malapit lang sa washroom o kaya yung nauna dun sa A-loop. Ewan ko lang tong, ito maganda rin tong ano ba to? B6 maganda rin yung B6 kasi katabi ng washroom, ng restroom, at the same time may mga katabing puno na pwedeng paglagyan ng duyan. Kasi sa amin isa lang ang puno eh. Kaya walang pagsasabitan. Maganda dito. Highly recommend guys. Dito sa Prince Albert National Park in Saskatchewan. It is about over 6 hours, almost 7 hours drive from Edmonton. And then if you take the highway, anong highway? Highway 14? 16? Highway 16 all the way? No. No, all the way to, there's a way to Battleford, North Battleford, then you go up, then you go north. And then pagka doon, additional 30 minutes drive? 30-40 minutes. O additional 30-40 minutes drive. Pero I think mas sulit yun kaysa dun sa rough road na dinaanan namin. You go to Saskatoon.
another or pass by through Saskatoon, but that's additional, maybe what, 45 an hour. 45 to 1 hour if you go past through Saskatoon. Yan. So, guys, dito tayo next year. We'll book this. We'll try to book this early para at least 3 nights ka dito para masulit yung pagpunta. No? Ayan, guys. So, ayan ang aming day 1. So, this is our day 1 here in Saskatchewan. And tomorrow, it's gonna be a long day. We don't know kung anong plano namin tomorrow. Well, ano na lang. Tignan na lang natin kung anong maisipan. We'll drive around. Ikot-ikot dito sa town. Baka pumunta tayo sa Prince Albert. Kasi marami rin namang mga pwedeng pasyalan around. We'll search in Google. So, we have 3 full more days here. And then, 3 nights to enjoy nature. So, bye!